Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yun, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod na pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At unahin na po natin si Shoutout kay Rampino JR, shoutout kay User DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1821 hanggang 1825. Sa pagbabalik sa lungsod, sinabi ni Hiting ng maraming pasasalamat na salita sa Aaron, dahil kung hindi dahil sa Aaron, hindi niya alam kung nagkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik sa nayon sa kanyang buhay. Para dito, natural na hindi kailangan ni Han Sanchen ang pasasalamat ni Ting, dahil pakiramdam niya ay wala siyang nagawa. Para sa kanya, ang munting bagay na ito ay kaunting tulong lamang. Higit sa lahat, susundan siya ni Jiang Yingying sa Apocalypse, at haharapin ang maraming hindi kilalang bagay. Ang paggawa nito ng Aaron ay maaaring ituring na paunang bayad kay Jiang Yingying. Bumalik sa Hillside Villa, ang susunod na biyahe ay bumalik sa Yanjing. Para mismo kay Aaron, hindi niya gusto ang ganitong bagay, dahil taon-taon, hindi siya isasama ni Nangang Chenkyo. Sa mga mata ni Nangang Chenkyo, ang Aaron ay tila hindi ang pamilyang Han, kaya hindi siya kwalipikadong gawin ito. Noong unang panahon, nainggit si Aaron na maaaring lumuhad si Han Jun sa harap ng Ancestral Hall upang mag-alay ng insenso sa kanyang mga ninuno. Ngunit nang siya ay lumaki, nalaman ni Aaron na ang kanyang ideya ay lubhang katawa-tawa. Dahil hindi siya itinuturing na miyembro ng pamilyang Han, bakit siya inggit sa mga bagay na gaya ng pag-aalay ng mga sakripisyo sa kanyang mga ninuno? 14 na mga remedyo sa bahay para maibsan ang lumbar lordosis. Mom, I heard that after my father died, maraming aristokratikong pamilya ang nag-pressure sa Han family. This time babalik ako, and by the way, I'll make this account clear. Sabi ni Aaron kay Shi Jing. Pagkamatay ni Han Li, si Nangang Chenkyu ay nasa kapangyarihan at halos hindi niya kayang suportahan ang pamilyang Han. Gayunpaman, pagkatapos kumalat ang balita ng pagkamatay ni Nangang Chenkyu sa Yanjing, hinarap ni Shi Jing ang lahat ng panggigipit. Kahit na ang aristokratikong pamilya na nakipagkaibigan sa pamilyang Han ay gustong kumagat ng isang piraso ng matabang karne mula sa pamilyang Han. Sa panahong iyon, nahirapan si Shi Jing at inalis pa ang lahat ng mga katulong ng pamilyang Han, dahil binayaran ang mga katulong. Makinig ka, sabi ni Shi Jing. Moyang, ibalik mo sa Yanjing ang balita. Bibigyan sila ng mga nakagawa ng mali sa pamilya nating Han isang araw para lumuhad sa looban ng pamilya Han bago bukas ng gabi at aminin ang kanilang mga pagkakamali. Kung hindi sila darating, gagawin ko, pumunta ka sa kanila kinabukasan para ayusin ang mga account. Sabi ni Aaron kay Moyang. Moyang don oras pakiramdam dugo kumukulo, sinabi, ibigay ito sa akin, upang matiyak na ang balita ay kumalat sa buong lungsod. Aaron, mas malakas ang momentum mo kaysa sa lolo mo. Sinabi ni Han Tianyang na may ngiti, ito ay mula sa puso masaya, Aaron mas malakas, Han Tianyang puso ay mas gratified. Ang pamilyang Han ay hindi bababa dahil sa kanyang pagtanda, ngunit nagiging mas makapangyarihan dahil sa pagkakaroon ng Aaron, na hindi kailanman naisip ni Han Tianyang. Lolo, how can I compare with you? Kung hindi dahil sa'yo, wala ang Han family ngayon. Sabi ni Aaron. Umiling si Han Tianyang. Sangla lang siya ng pamilya Nangang. Kung wala ang suporta ng pamilya Nangang, hindi siya maaaring magsimula sa simula at paunlarin ang pamilyang Han sa napakalakas na antas. Kung ikukumpara sa Aaron, nasakop niya ang lahat gamit ang sarili niyang lakas. Maging si Nangang Bolang ay handang hayaan siyang maging patriarka, na hindi kayang gawin ng sinuman. Ikaw at ang lolo mo ay mahinhin.
Ikaw lang ang makakapagpunta kay Nangang Bolang sa Yuncheng para makita ka ng personal, sabi ni Han Tianyang. Sa pagsasalita tungkol kay Nangang Bolang, biglang naisip ni Aaron ang lalaking ito at nagtanong, umalis na ba si Nangang Bolang? Hindi, nasa Cloud City pa ako. I think I want you to succeed as the head of the family, sabi ni Yanjun. Pagkatapos ng pagtatapos ng bagong taon, ang Aaron ay mapupunta sa Apocalypse. Paano siya magkakaroon ng oras upang pumunta sa pamilya Nangang? Bukod dito, hindi Gust. Gusto ng Aaron ang posisyon ng ulo ng pamilya. Gayunpaman, ang pamilya Nangang ay may malaking kapangyarihan kung tutuusin. Mabuti para sa Aaron na makontrol ang pamilya. Makikita ko siya. Aaron matapos, tumingin kay Ivory. Siyempre hindi tatanggi si Ivory, tumanggo, pumunta ng maaga, bumalik ng maaga, home stood sopas. Oo, sagot ni Aaron at tumalikod na para umalis. Malakas ang ngiti ni Han Tianyang sa kanyang mukha. Gusto man niyang pigilan ang sarili, hindi niya mapigilan ang sarili. I didn't expect that such a huge family as Nangang would eventually fall into my grandson's hands. It's really surprising. Hindi mapigil ang sabihin ni Han Tianyang. Ang pagpupersonage ni Nangang Bolang sa Apocalypse ay hindi simple. Siya ay dapat magkaroon ng ilang premeditation para sa isang mapamaraang bagay. Nagpapaalala ng paraan si Yanjun. Tumanggo si Han Tianyang. Natural na naiintindihan niya na si Nangang Bolang ay napakatuso kaya hindi niya maialay ang kanyang mga kamay sa pamilya Nangang nang hindi humihingi ng kabayaran. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-alala. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay hindi isang fuel-efficient lamp. Sa mga tuntunin ng edad, ang Aaron ay medyo iba sa Nangang Bolang, ngunit sa mga tuntunin ng pagkalkula, ang Aaron ay tiyak na hindi talunan. Naniniwala ako na hindi mahuhuli ang Aaron sa patimpalak na ito. Pagkatapos ng lahat, kinokontrol niya ang ganap na inisyatiba, sabi ni Han Tianyang. 14 na madalas na sintomas ng mababang presyon ng dugo. Tumanggo si Yanjun, sa tingin niya rin. Sa oras na ito, nalaman ni Han Tianyang na si Shi Jing ay sabik na magsalita at tumigil. Parang may sasabihin siya. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, sabi ni Han Tianyang. Walang kamalay-malay na tiningnan ni Shi Jing si Ivory, at pagkatapos ay sinabing, Tay, nasa Chincheng pa rin si Hanjun. Malapit ng magbagong taon. Gusto mo ba siyang sunduin? Minsan ay nagkunwari si Hanjun na dumating si Aaron sa Yuncheng at muntik nang sirain ang buhay ni Ivory. Alam ni Shi Jing na hindi niya dapat banggitin si Hanjun sa oras na ito, ngunit hindi niya maiwasan. Kung tutuusin, anak niya si Hanjun. Nang marinig ito, tumayo si Ivory at bumalik sa silid nang walang sinasabi. Napabuntong hininga si Shi Jing at mukhang walang magawa, ang pagkakakulong ni Hanjun ay sarili niyang kasalanan. Bilang isang may sapat na gulang, dapat niyang pagbayaran ang kanyang pag-uugali. Sinabi ni Han Tianyang na bilang isang apo, nasisiyahan si Hanjun sa pagtrato sa young master ng pamilyang Han, ngunit hindi kahanga-hanga ang kanyang mga nagawa. Sa kabaligtaran, ang Aaron ay tinanggihan ng kanyang pamilya at hindi kailanman nasiyahan sa paggamot ng isang young master. Gayunpaman, lumabas siya mula sa putikan at dinala pa ang pinakamataas na kaluwalhatian sa pamilyang Han. Kumpara sa dalawa, si Hanjun sa mga mata ni Han Tian ay hindi lamang walang silbi, ngunit hindi rin karapat-dapat na tawaging pamilyang Han, tatay, siya ay ganap na inabandona, ngayon. Wala siyang magawa. Hayaan mo siyang umuwi sa bagong taon. Sabi ni Shi Jing, hindi ko ba alam kung bakit siya nakipaghiwalay. Kung wala siyang masamang intensyon kay Ivory, gagawin ito ng Aaron sa kanya. Shi Jing, binabalaan kita sa huling pagkakataon, huwag pumunta sa taong ito bago mag-Aaron at Ivory, malamig na sabi ni Han Tianyang. Hindi ito dahil walang puso si Han Tianyang, ngunit hindi katumbas ng halaga ang Hanjun na iyon. Kung magtagumpay si Hanjun sa insidenteng iyon, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Ano man ang nangyari kay Hanjun ngayon, ang masasamang resulta ni Han Tianyang ay hindi karapat-dapat nakawan. Nakita kong napayuko si Shi Jing at sinabing kahit na siya ay talagang malambot ang puso, ang mga pagkakamaling ginawa ni Hanjun ay hindi nararapat na patawarin, at siya ay hindi kwalipikadong hilingin sa Aaron na patawarin si Hanjun. Sa isang hotel, pagkatapos na makilala ni Aaron si Nangang Bolang, labis na nasasabik si Nangang Bolang. The reason why he stayed in Yuncheng was that he hoped to meet Aaron,
kailan mo balak bumalik sa Nangang family kasama ko? Ang paghalili ng ulo ng pamilya ay nangangailangan pa rin ng ilang mga ritual. Tanong ni Nangang Bolang. Napatingin si Han Sanchen kay Nangang Yan sa tabi ng Nangang Bolang. Ang lalaking ito ang tanging batang henerasyon ng pamilya Nangang na nabubuhay pa. Ang posisyon ng padre de pamilya ay dapat ibigay sa kanya. Pagkatapos ng pagtatapos ng sa bagong taon, pupunta ako sa Apocalypse, kaya wala akong oras upang bumalik sa pamilya Nangang kasama ka, sabi ni Aaron. Mukhang nahihiya si Nangang Bolang at sinabing, hindi ka na ba pwedeng mag-ipit pa? Nasa Yuncheng na si matandang Yi. Gusto mo bang sumama siya sa pamilya Nangang? Sabi ni Aaron. Nagbago ang mukha ni Nangang Bolang. Dumating ba ang matandang Yi sa Yuncheng? Siyempre, hindi siya nang ahas na ipagpaliban ng ganoong kalaking tao, ngunit ano ang dapat niyang gawin sa may-ari ng pamilya? Ako ang Panginoon ng pamilya. Hindi ko na kailangang pumunta sa Apocalypse. I can't manage the affairs of Nangang family. Kaya tutulungan ako ni Nangang Yan na pamahalaan ang mga gawaing ito pansamantala. Ano sa tingin mo? Sabi ni Aaron, syempre, walang problema. You can do whatever you want. The Nangang family belongs to you. Natural, ikaw ang baalang magayos, pero sana may pangako ka sa akin. Sabi ni Nangang Bolang. Nahulaan na ni Aaron na may tiyak na layunin si Nangang Bolang para sa Apocalypse. Sa sandaling ito, sa wakas ay ipapakita ng matandang Zoro ang kanyang buntot, ano ang problema? Tanong ni Aaron, sana'y makapunta ako sa Apocalypse sa buhay ko. Isama mo ako. Matapos tapusin ni Nangang Bolang ang pangungusap na ito, tumingin siya sa Aaron na may sobrang apurahang mga mata. Sa kanyang mga mata pa lang ay kitang-kita na niya na hindi na siya makapaghintay. Napasimangot naman si Aaron. Dapat ay napakalinaw ng Nangang Bolang na ang Chanqi ay hindi madaling puntahan. Bakit kailangan niyang pumunta sa lugar na ito? Alam ba niya ang ilang sikreto ng Apocalypse, o may gusto ba ito? Nangang Bolang, dapat ay napakalinaw mo kung anong uri ng lugar ang Apocalypse. Kung gusto mong pumunta sa Apocalypse, dapat mong makuha ang pag-aproba ng Apocalypse. Ang tanging pamantayan para sa pag-aproba ng Apocalypse ay ang pagkilala sa lakas. Matanda ka na, matutugunan mo pa ba ang mga kinakailangan ng Apocalypse? Sabi ni Aaron. Umiling si Nangang Bolang at sinabing, syempre hindi ko ito maabot, ngunit maaabot mo ito. At naniniwala ako na sa iyong lakas, tiyak na makakakuha ka ng isang magandang lugar sa Chanqi. Sa oras na iyon, sana ay maabot mo ito. Kunin mo ako. 21 nutritional facts tungkol sa beets. Nangang Bolang, bakit kailangan mong pumunta sa Apocalypse? Tanong ni Aaron, ito ay masyadong kakaiba para sa kanya, dahil ang mga tulad niya, kahit na pumunta sila sa Apocalypse, maaari ba silang magkaroon ng mahabang karanasan sa karamihan? Sabik bang pumunta sa Apocalypse si Nangang Bolang dahil dito? Halatang imposible. Para sa tusong negosyanteng ito, ang kanyang mga interes ay mapagpapalit. Handa siyang talikuran ang posisyon ng pinuno ng pamilya Nangang kapalit ng pangako ni Aaron, na nagpapakita na dapat mayroong ilang interes na kasangkot. I have my reasons, kailangan mo lang ay pangako sa akin. Sabi ni Nangang Bolang, kahit nangako ako sa iyo ngayon, kung hindi ko tutuparin ang pangako ko, hindi mo ako matutulungan. Sabi ni Aaron. Tirik ang mga mata ni Nangang Bolang. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya. Si Han Sanchen ay talagang isang lalaking nagmamalasakit sa mga pangako. Siya ay hindi kailanman nangako ng madali sa iba, dahil sa kanyang palagay, bilang isang taong may di matinag na espiritu, ang kanyang sinasabi ay dapat gawin. Kung hindi, lalaki siya. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang malaman na si Nangang Bolang ay kailangang pumunta sa Apocalypse. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang dahilan, ayokong maging padre de pamilya Nangang. Kung tutuusin, hindi naman gaanong mahalaga sa akin na bigyan ng importansya ang pagkakakilanlan. Sabi ni Aaron. Medyo nalilito ang mga mata ni Nangang Bolang, ngunit hindi nagtagal ay kumalma siya at sinabing, gusto mong tulungan si Fang Zan na mahanap ang kanyang anak. Tanging ang pamilya Nangang lamang ang makakagawa nito. Bukod dito, ang kapangyarihan ng buong mundo ng pamilya Nangang ay maaaring maprotektahan ang iyong asawa at anak na babae ng maayos. Mahirap sabihin na kapag pumunta ka sa Chanqi. Nang marinig ito ni Aaron, biglang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Bigla niyang inilahad ang kanyang kamay,
hinawakan ang leeg ni Nanggang Bolang at sinabi sa malamig na boses, Nanggang Bolang, tinatakot mo ba ako? Alam mo ba ang pinakamahusay na paraan upang maalis ang pagbabanta? Alam ni Nanggang Bolang na kung gusto niyang patayin si Aaron sa kanyang lakas, siya ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang pagpupursige sa kanyang puso ay hindi magiging madali para sa kanya na makipagkompromiso. Hindi kita tinatakot. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kapag pumunta ka sa Apocalypse, kailangan nila ng proteksyon, at ang pamilya Nanggang ang pinakamahusay na pagpipilian. Sabi ni Nanggang Bolang. Ang Aaron ay tumingin kay Nanggang Bolang nang may mahusay na paningin. Diretso ang tingin ni Nanggang Bolang kay Han Sanchen na may diretsyong mata. Pagkatapos ng mahabang pagkapatas, sa wakas ay pinakawalan ng Aaron si Nanggang Bolang. Para sa kanya, walang mas mahalaga sa mundo kaysa sa kaligtasan ni na Ivory at Han Nayan. Bago pumunta sa Apocalypse, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni na Ivory at Han Nayan. Ang pamilya Nanggang ay may ganoong lakas. Well, as long as I'm qualified to take you, pupuntahan kita. Nakompromiso ang Aaron. Lumiwanag ang mga mata ni Nanggang Bolang, tumanggo at sinabing, huwag kang mag-alala, simula ngayon, ang buhay at kamatayan ni na Ivory at Han Nayan ay ang buhay at kamatayan ni Nanggang Bolang. Dahil doon, lumingon si Nanggang Bolang kay Nanggang Yan at sinabing, lumuhad ka. Naguguluhan ang mukha ni Nanggang Yan. Bakit kailangan niyang lumuhad? Sabi ko lumuhad ka. Kailangang lumuhad si Nanggang Yan. Kung tutuusin, utos iyon ng kanyang lolo, at hindi siya kwalipikadong lumabag dito. Mula ngayon, si Aaron na ang iyong Panginoon. Pagkatapos niyang pumunta sa Apocalypse, ikaw na ang mamamahala sa pamilya Nanggang. Gusto kong manampa ka na hinding-hindi mo ipagkakanulo ang iyong amo. Sabi ni Nanggang Bolang. Hindi lang nito ikinagulat si Nanggang Yan, kundi pati ang Aaron. Master, paano kaya nagkaroon ng napakagandang ideya si Nanggang Bolang? Niyurakan nito ang dignidad ng pamilya Nanggang. Wala ba siyang pakialam sa mukha ng pamilya Nanggang? 20 paraan para likas na iangat ang serotonin. Lolo, ikaw, hindi naman masamang makinig ka sa akin, swear it. Napayuko si Nanggang Yan at hindi nakipagkasundo. Maaari niyang tanggapin ang Aaron bilang pinuno ng pamilya Nanggang, dahil ang Aaron ay mapupunta sa Apocalypse. Mula sa isang tiyak na antas, siya ang pansamantalang namamahala sa pamilya Nanggang, iyon ay, ang ulo na nakabalat kayo, kaya't nagawa niyang kumbansihin ang sarili niyang puso. Ngunit ngayon, si Nanggang Bolang ay naglagay ng mga labis na kondisyon, na naging dahilan upang hindi matanggap ni Nanggang Yan. Siya ay isang Grand Young Master ng pamilya Nanggang. Paano siya magkakaroon ng master na may ibang apelyido? Ito ay malinaw na gawin siyang aso, kung hindi, itataboy kita kaagad sa pamilya Nanggang. Sa hinaharap, ang pamilya Nanggang ay walang kinalaman sa iyo, sabi ni Nanggang Bolang. Huminga ng malalim si Nanggang Yan. Malakas ang ugali ni Nanggang Bolang na wala siyang pagkakataong lumaban. Bukod sa pamilya Nanggang, mawawala ang lahat ng mayroon si Nanggang Yan ngayon, na resulta rin na hindi niya kaya tanggapin. Isang henerasyon ng mga anak ng mayamang pamilya ang biglang nawalan ng tirahan. Napakalaki ng ganitong agwat para kay Nanggang Yan, isinusumpa ko na simula ngayon, hinding-hindi ko ipagkakanulo ang aking Panginoon. Kung hindi, mamamatay akong mahirap. Sa desperasyon, iniunat ni Nanggang Yan ang kanyang kanang kamay at ginawa ang kanyang panata gamit ang 3 daliri. Tumanggo si Nanggang Bolang na may kasiyahan at sinabi kay Aaron, naniniwala akong hindi kanya ipagkakanulo. Ang Aaron ay humihinga ng maraming malas. Biglang tumugtog ng ganoong galaw si Nanggang Bolang na talagang ikinataranta niya. Gayunpaman, nararamdaman niya na mas binibigyang pansin siya ni Nanggang Bolang, wala nang iba, mauuna na ako. Sabi ni Aaron, hihintayin kita sa pamilya Nanggang. Bahagyang yumuko si Nanggang Bolang, isang kilos ng pagpapababa ng Aaron. Pagkatapos maglakad palayo ng Aaron, sinabi ni Nanggang Bolang, bumangon ka. Tumayo si Nanggang Yan, ngunit hindi niya iniangat ang kanyang ulo dahil natatakot siyang makita ni Nanggang Bolang ang kanyang ayaw na ekspresyon, alam kong ayaw mo, ngunit dahil gusto ni Lolo na gawin mo iyon, dapat may dahilan. Hanggat gagawin mo ang sinasabi ko, malalaman mo kung gaano kalaki ang pakinabang na makukuha mo sa hinaharap. Marami akong hindi masasabi sa iyo ngayon, ngunit malalaman mo na ang mundo ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Malumanay na sinabi ni Nanggang Bolang, Lolo,
Maaari bang makinabang ang aking dignidad? Sinubukan ni Nangang Yan na pagaanan ang kanyang tono, ngunit hindi pa rin may tago ang kanyang pag-aatubili. Tumawa si Nangang Bolang at sinabing, dignidad. Kung alam mo kung anong mga benepisyo ang makukuha mo, nangangahas akong sabihin na hindi mo na pinapansin ang dalawang salitang ito. Kung ikukumpara sa benepisyong ito, hindi talaga. Dapat banggitin ang dignidad. Napasimangot si Nangang Yan. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Ano ang pakinabang ng pagsuko ng dignidad? Para sa pamilya Nangang ngayon, mayroon bang hindi nila makuha? Lolo, hindi mo ba ako mabibigyan ng pananaw? Sabi ni Nangang Yan, sa kasalukuyan mong kaisipan, hindi angkop na malaman ito. Makakaasa ka na balang araw sasabihin ko sa iyo na ito ang pinakamalaking sikreto ng aking pamilya Nangang. Pagbalik ng Aaron sa Hillside Villa, sinahantian niyang Ate June ay naghihila ng mga patay na damo sa harap na bakuran. Lolo, bumalik ka kaagad sa bahay. Sobrang lamig sa labas. Hayaan mo na lang ang property sa villa na gawin ito. Sabi ni Aaron, 3,000 ang bumalik. Ano ang sinabi mo nang makilala mo si Nangang Bolang? Curious na tanong ni Hantian niyang. Sa kanyang opinyon, ang laro sa pagitan ng Aaron at Nangang Bolang ay hinding-hindi magiging mababa, kaya't inaabangan niya kung paano mangyayari ang proseso. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!